We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 223. Today we're going to talk about Christian death from grace perspective. By the time you see this broadcast, we had just celebrated All Saints' Day yesterday. Today is November 2. We are celebrating All Souls' Day. So let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have blessed us in Christ and you have found us in your presence today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you that you are with us, always with us, even today. Maraming salamat po. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag-uusapan po natin sa araw na ito ang Christian death. This is a matter of reality. Christians also die. Ang maraming Kristiyano ang hindi nakakaunawa tungkol sa kung ano ang turo ng Biblia tungkol sa kamatayan ng mga Kristiyano. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia ayon sa grasya patungkol sa issue ng kamatayan ng mga Kristiyano? But before we proceed, let us just first settle this issue. What is the difference between All Saints' Day and All Souls' Day? Ito po'y nagiging tampulan din ng diskusyon. Ano ang pagkakaiba ng All Saints' Day sa All Souls' Day bukod sa spelling? Pero ano ba talaga? Seriously, anong pagkakaiba? Allow me to just explain this to you. All Saints' Day began in the 4th century when Christians held feasts to honor all the martyrs of the faith. Wala mang eksaktong petsa, pero nung ika-4 na siglo, sinimula na pong i-celebrate ang All Saints' Day para gunitain ang mga bayani ng pananampalataya. Yun po bang mga namatay dahil sa paninindigan sa pananampalataya? Walang formal na deklarasyon o anunsyo tungkol po sa celebration na ito. Naging nakagawian na lamang ng mga unang Kristiyano gunitain ang mga bayani ng pananampalataya. The feast was formally celebrated in Rome on May 13, 609 AD, when Pope Boniface dedicated the Pantheon to the Blessed Virgin Mary and all the martyrs. Naging formal ang deklarasyon na ito noong May 13, 609 AD sa pamagitan ng deklarasyon ni Pope Boniface. Ito po'y selebrasyon ng mga Katoliko nung unang panahon. Later, during the 8th century, Pope Gregory III moved the feast to November 1. By 837 AD, Pope Gregory IV extended this celebration to the entire Western Catholic Church. So nagsimula po ito sa Rome, sa Europe, tapos na-extend sa Western Catholic Church, kaya kahit sa ibang bansa, naging gawi na po ang celebration na ito. November 2, All Souls Day began as a Christian commemoration of the faithful departed, especially those believed to be in purgatory, being purified before entering heaven.
Yung November 2 naman ay naging gawi ng mga Katoliko noong unang panahon, gunitain ang mga kamag-anak nilang namatay na pinaniniwalaan nilang napunta sa purgatorio, kaya pinagtitirik ng kandila at ipinagdadasal na mapunta sa langit. Ang ganito pong klaseng selebrasyon ay nagsimula noong 10th century. The practice quickly spread in Europe, and by the 13th century, it was observed by the entire Western Catholic Church. I said that all to say this, na kung kayo'y mapunahin, ang pista ng mga patay, November 1 and 2, are purely Catholic practices. Ang talagang pinagsimulan nito ay ang practice ng mga Katoliko na ipinapanalangin ang patay. Kaya pag pumupunta sila sa sementeryo, nagtitirik sila ng kandila at sila'y nagdadasal. Dahil ang marami naniniwala, hindi man lahat, na hindi naman kabaitan, kaya hindi ho didiretso sa langit, pupunta muna sa purgatorio, pupurgahin bago sila pumunta sa langit. Mali po bang alalahanin ang mga patay? Hindi po. It is not wrong to remember our departed loved ones. We can do it anytime, as often as we want to. Hindi masama. Inuulit ko, hindi masama. Pero hindi mo kinakailangang hintayin ang November 1 o November 2 para ito gawin. Gunitain. Hindi masamang linisin ang kanilang puntod, damuhan, linisin, pinturahan upang alalahanin ang mahal sa buhay. Ang hindi lang po natin inaayunan ay ang pagtirik ng kandila na may kasamang dasal na paulit-ulit at umaasang ang mga napunta sa purgatorio ay pupurgahin o lilinisin bago makapunta sa langit. We do not believe in purgatory. Hindi po nagturo si Jesus tungkol sa purgatorio. Wala po yan sa Biblia at hindi po yan nabanggit ng Panginoong Jesus. Hindi rin itinuro ng mga alagad. The word purgatory comes from the Latin word purgatorium. It's a combination of two words. Yun pong word na purga, meaning to purge, linisin. Yung salitang torium, meaning place. It means place of purging or place of cleansing. Kaya yung pong hindi masyadong mabait, pupunta muna sa purgatorio at ipagdadasal ng paulit-ulit, ipagtitirik ng kandila, ipagmimisa para mapurga, malinis at makapasok sa langit. You know, we do not believe that. Hindi po tayo naniniwala sa ganyang practice. Pero inuulit ko, hindi masamang alalahanin ang mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na, sapagkat sila naman ay malapit sa ating puso at mahal po natin. Can you say amen? Amen. Death is never part of God's plan for man. That is very important to know. Ang kamatayan po'y resulta ng pagbagsak ng tao. Kung ang tao po'y hindi bumagsak, hindi kinain ng bawal na bunga, hindi nagkasala, wala pong kamatayan. Nabanggit lang po ang kamatayan nang sinabi po ng Diyos, sa araw na kainin nyo ang bawal na bunga, kayo ay mamamatay. Yun po yung babala ng Diyos kay Adan at kay Eva. Alam niyo ang istorya, kinain po nila ang bawal na bunga. Sinuway po nila ang instruksyon ng Diyos na huwag kainin ang bawal na bunga. Ang resulta, ang tao'y namatay. Una, namatay na espiritual, nalayo sa Diyos. At eventually, naranasan ng tao ang kamatayang pisikal, sapagkat ang tao'y nanggaling sa alabok, magbabalik sa alabok. Genesis 3:19, from thus you are, and unto thus you will return. Ito po yung direct result ng fall of man. And I want to say this again, kung hindi po bumagsak ang tao, wala pong kamatayan. It was not part of God's plan for man.
Pero dahil nga po ang tao'y nagkasala, ang tao po'y nakaranas ng kamatayan. Sabi po ng Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, referring to death, the judgment. Sa wikang Pilipino, itinakda sa tao ang minsan mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang kasunod ng kamatayan ay paghuhukom. Pag ang tao po ay hindi tumanggap sa Panginoong Hesus at hindi po niya tinanggap ang biyayang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya po ang mananagot sa kanyang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual, at walang hanggang kamatayan. Ang tao ang mananagot. Pero ito ang mabuting balita. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, at tinanggap mo ang masaganang biyaya ng Diyos na kanyang kaloob sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi ka nahahatulan pa sapagkat hinatulan na si Kristo alang-alang sa iyo. Wala ka nang babayaran dahil binayaran ni Kristo lahat sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Can you shout amen? Amen. Si Kristong walang kasalanan, nagmistulang kasalanan doon sa krus alang-alang sa atin, upang sa pamagitan ng kanyang sakripisyo maako niya ang ating kamatayan. At pag tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo kailangan mamatay pa, kundi mabuhay magpakailan-kailan pa man sa piling ng Diyos para siyempre. Para siyempre. Shout amen. Maliwanag po ang sabi sa Biblia. Wala nang paghatol sa sino mang na kay Kristo. Hindi ka nahatulan sapagkat si Kristo'y hinatulan alang-alang sa iyo. Kaninong kasalanan ang kanyang kinarga sa krus ng Kalbaryo? Kaninong kasalanan ang kanyang ikinamatay sa krus ng Kalbaryo sa atin? Sa makatwid, wala po siyang personal na kasalanan. Walang dahilan upang siya'y mamatay dahil ang kamatayan ay para lang sa kasalanan. Kaninong kasalanan ang kanyang kinamatay sa krus sa atin? Kung ikinamatay niya na ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa atin, pag tinanggap mo siya, bayad na ang iyong kasalanan. Wala ka ng atraso sa harap ng Diyos. At kung sakali dumating ang araw na magpantay ang iyong paa at pumikit ang iyong mata, ito'y hindi malaking kalugihan sapagkat ikaw ay mapapasa Panginoon na magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Come on, clap your hands to the Lord! Come on, make a joyful noise! Woo! Shout praise the Lord! Praise the Lord! Kaya hindi tayo naniniwala sa purgatorio dahil hindi mo kailangan purgahin, hindi mo kailangan linisin. Nilinis ka na ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapat na! At higit pa ang biyaya ng Diyos. Can you shout amen? That is the power of the message of grace. Kaya ang mensahe ng biyaya mapagpalaya. Pinalaya tayo mula sa tanikala ng relihiyon. Ngayon, hindi ka na umaasa sa relihiyon. Hindi ka umaasa sa kandila. Hindi ka umaasa sa mga panalangin paulit-ulit. Ikaw ay minsang umasa sa tinapos na gawa ni Kristo. Sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo para sa iyong walang hanggang kaligtasan. Shout amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ
Jesus. Are you in Christ Jesus? No more judgment, no more condemnation, because Jesus was condemned on the cross on our behalf, so that through His death we might live forever and forever. Shout amen. Dahil po sa kakulangan ng mahabang panahon, hindi natin kakayaning i-discuss ang lahat ng bagay tungkol sa kamatayan, gustuhin ko man. Because of time constraint, we are only limited to what we can discuss today. So I made a decision to focus our discussion on Christian death. Tignan natin, ano ba ang teaching ng Bible in the light of full grace tungkol po sa Christian death. Ito po'y kailangan nating harapin ng totohanan. Of course, we do not want to die, especially now. We want to live long and even longer than we can desire. Of course, inaasahan natin at pinaniniwalaan natin, naaabutan tayong buhay sa pagbabalik ng Panginoon. Pero we just do not know the wisdom of God so high that this limited peanut brain cannot understand why Christians die and sometimes prematurely die. I wish I can provide you the answer why some prematurely die. I wish I can sit down with you and calm the storm, but I can't. Ang karunungan ng Diyos ay matayog kaysa sa kakayahan nating mag-isip. The only thing I can give you is the comfort from the Word of God. Ano ba ang teaching ng Bible regarding this? So what we're going to talk about today is Christian death from grace perspective. Paano ba tinitignan ng Biblia sa biyaya ng Diyos ang kamatayan? Because this is a reality. This is a reality that we must face head on, armed with the grace of God. Hindi tayo takot sapagkat alam natin ang biyaya ng Diyos. Hindi natin gusto na ito'y mangyari agad-agad, lalo na sa panahong nabubuhay tayo. But of course, we do not know the wisdom of God. But if it happens, we are armed with the Word of God, we are armed with the grace of God, and we can even say with the Apostle Paul, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." So let's talk about this. Christian death from grace perspective. Number one, Christian death from grace perspective is being asleep. Ang tawag ng Biblia sa mga Kristiyanong namamatay, natutulog lang. Amen. Kaya kung kayo'y dadalaw sa burol ng mga Kristiyano, huwag kayong masyadong maingay. Baka magising yung natutulog. It's a beautiful euphemism, pagsasalarawan na ayon sa Biblia tungkol sa kamatayan ng mga Kristiyano. I'll show you the verse. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, following verses. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, those who have died. Yun ang tinutukoy po ni Apostle Paul. Or to grieve like the rest of men who have no hope. Hindi masama mag-grieve. Pero Paul said, we do not grieve like the men who do not have any hope. Verse 14, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep, those who have died in Him. Nakita niyo po yung salitang ginagamit sa Biblia para ilarawan ng kamatayan, natutulog lang. Ito'y para lang sa mga mananampalataya.
Kasi sabi sa Biblia, walang kapahingahan sa mga hindi mananampalataya. There is no rest for the wicked, the Bible says. Kaya nilalagay po sa lapida, rest in peace. Actually, ang entitled lang po dyan ay ang mga believers. Hindi po entitled po dyan ang mga unbelievers. Because the moment they die, they go to hell, and they were and are tormented and punished in hell for eternity. Wala pong kapahingahan sa mga hindi mananampalataya. Pero para sa mga mananampalataya, ang larawan po'y kapahingahan dahil natutulog lamang. Look at verse 15. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, referring to the rapture, will certainly not precede those who have fallen asleep, meaning those who have died. So paulit-ulit, ang larawan po'y natutulog lang. 1 Thessalonians chapter 5 verse 10. The Apostle Paul writes, He, referring to Christ, He died for us so that whether we are awake, meaning alive, or asleep, meaning dead, we may live together with Him. Maliwanag po ang euphemism, ang pagsasalarawan, paggamit ng mga magagaang na salita para po mas matanggap natin yung mabigat na kahulugan. Mabigat po ang salitang kamatayan. Pero euphemism, gagamit ng salitang magaang para mas matanggap mo yung mga mabigat na kaisipan. Even the very idea of death is so difficult to accept. Pero pag sinabi mong natutulog lamang, it conveys the idea of rest and hope to be awake again and to see them again and to be with them again for eternity. Jesus used this euphemism, calling death asleep, even when He told His disciples about the death of His friend Lazarus. I'll show you the verse. John 11:11. After He had said this, He went on to tell them, referring to His disciples, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. Pansinin niyo ang naging reaksyon ng mga alagad. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Na bakit po nila sinabi ito? Dahil habang sila po'y nagkakatipon, may dumating pong tao at nagbalita kay Jesus. Ang kaibigan mong si Lazaro ay may sakit. Yun ang alam ng mga alagad, may sakit. Kaya sabi ni Jesus, ang ating kaibigang si Lazaro ay natutulog. Sabi ng mga alagad, Panginoon, hayaan niyong matulog dahil kung siya'y natutulog, siya ay gagaling, siya'y lalakas. Parang sa pag-uusap, hindi ata naintindihan ng mga alagad kung anong ibig sabihin ng Panginoon ng natutulog. Kaya nilinaw niya sa verse 13. Jesus had been speaking of His death. Ginamit ni Jesus ang euphemism na asleep doon po sa verse 11 in order to convey the matter of truth in verse 13 about Lazarus' death. But His disciples thought He meant natural sleep. So then He told them plainly. What did Jesus say? Lazarus is dead. Ganito ang sabi niya. Haler! Lazarus is dead. Got it? We got it. Ibig sabihin, hindi talaga naiintindihan ng mga tao ng kamatayan ng Kristiyano o mananampalataya
Kapag namatay, ang tawag ng Biblia, natutulog lang. Number 1, being asleep. Number 2, Christian death from grace perspective is a departure. Departure, pag-alis. Philippians chapter 1 verse 23. Paul writes, I am torn between the two. I desire to depart, meaning to die, and be with Christ, which is better by far. I desire to die. Well, considering the condition of the Apostle Paul, kung minsan ang ikaw po ay i-torture, ikulong, pahirapan, kung minsan parang iniisip mo, mas maigi pa nga ang mamatay. Kasi ang kamatayan, one time, big time. Pero yung ikaw ay habang buhay na tinotorture, nakakadena ang paa, nakakadena ang kamay at pinahihirapan ka, ang sabi niya, I desire to depart. Gusto ko nang umalis at mapa kay Kristo. Paano kang mapapa kay Kristo? Aalis ka kundi ka mamamatay. Kaya ang tinutukoy pong departure ay kamatayan. Madali natin naiintindihan pag may mga loved ones kayo na ihahatid nyo sa airport at aalis. Na hindi naman siguro kayo nagluluksa pag may kamag-anak kayong pupunta sa ibang bansa. Ang tawag na naman dyan, departure. Kasi alam nyo, meron ding panahon, magkikita kayo. Either kayo ang pupunta kung nasaan siya, o siya ay babalik at magkikita kayo. Considering ang technology na mayroon tayo, ay nagkakakitaan naman talaga at nagkakausap sa pamagitan po ng social media or different kinds of communication. Pero the truth is, the Bible calls it departure. 2 Timothy chapter 4 verse 6. The Apostle Paul writes, For I am ready, being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure, meaning death. So tinawag niya ang kanyang parating na kamatayan, pag-alis, coming, departure. Alam niya Apostol Pablo na kanyang pag-alis ay katulad ng mapa sa Panginoon at ang kanyang kamatayan ay tinawag na departure. Psalms 90 verse 10. The length of our days is 70 years or 80 if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, meaning if you do not have the strength and you go beyond 80, it will be full of sorrow and trouble. Only if you do not have the strength. Pero kahit 80 ka na, kung malakas ka pa, kung minsan nga may mga 80 mas malakas pa kaysa po sa mas bata, no problem. You can live longer. For they quickly pass and we fly away. Fly away, meaning depart. Kapag 70 years old na po kayo, this is just a matter of reality. Kayo po ay nasa pre-departure area na. Now, huwag nyo po ikalungkot yun at hindi po yan negative. Yan po ay only a matter of reality. Pag nag-70 kayo, nasa pre-departure po kayo. Pag kayo po'y 80 na, boarding na kayo. Pag kayo po'y 90, sitting inside. Pag 100 years old na po kayo, anytime flying. Pero, ingat, dahil minsan, napapaaga ang lipad, minsan nadidelay. Minsan, hindi ko alam kung napansin nyo, kung nasa kayo na kayo sa aeroplano, nasa loob na kayo ng aeroplano, naka-seatbelt na kayo, hindi pa po kayo umaalis dahil hindi pa clear ang runway. Minsan, inaabot pa ng 10 minutes, minsan 30 minutes. There was a time, sa
sa amin experience, nasa loob na kami ng eroplano, inabot pang mahigit 1 oras bago po nakaporma yung eroplano sa runway dahil po mayroong mga tumatawid na mga langgam. Mga kapatid, pwede mong pag-usapan ng kamatayang magaang lang. Hindi po ibig sabihin minamagaang natin ang pag-ibig at pagmamahalan ng ating mga mahal sa buhay. Gumagaang lang dahil kinarga ni Kristo ang mabigat sa krus ng Kalbaryo para gumaang ang buhay natin dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. When we talk about this, are we being negativistic? No, we're not. We're just being realistic. Being realistic is different from being negativistic or even optimistic. It's good to be optimistic. That's why we confess and declare, I will not die but live. But on the other hand, you have to be realistic. You have to face life with such a reality. We are not meant to live in this world with this body forever. Nalulungkot lang tayo kung masyadong maaga, masyadong bata. We just cry. Can you just give me more years? And sometimes we plead, we prayed, and we cried. Kuminsan wala na tayong luha, mailuha. Kuminsan tuyo na ang ating mata sa luha. Lumuluha na lang ang ating puso, pero wala na tayong mahagilap na salita para maampatan ang ating pong puso na nagdadalamhati. Pero this is just reality. Very hard, but reality. Ako po, wala na po akong parents. My mother and my father. Ang aking pong father-in-law is now also in heaven. Father po ni Pastor Joe. We're so blessed. Kasama pa namin si Mami, ang aking pong mother-in-law. We're just so blessed to see her still very strong. At nakakakwentuhan pa namin, nakakausap pa namin. And I'm sure meron po rito na may mga mahal kayo sa buhay na blessed with long life. And we're just so happy. Dahil ang pangako ng Diyos ay bubusugin kita ng mahabang buhay. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Number 2, a departure. Number 3, Christian death from grace perspective is a homecoming. A homecoming. Hindi po ito ang ating permanenteng tirahan. Ang permanente po nating tirahan ay sa kabilang buhay. Jesus said, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. I will go to my Father and prepare a place for you. After that, I will come again and receive you unto myself, for where I am, there you may be also." There are only 2 ways we can be with the Lord, either by death or by rapture. Of course, we believe. Umaasa tayo, nagdideklara tayo. That's why we're studying eschatology. Sa liwanag ng mga sinyales na napag-aaralan natin, di naman po masyadong matagal na ay babalik na ang Panginoon. Di nga lang tayo nagde-date setting at date watching dahil bawal talaga yan sa Biblia. We do not do that in our faith. Bawal na bawal mag-set ng date. That's why we do not do that. Others do that. It is their own responsibility. But to us, we do not set dates. Pero sa tansya po natin, sa liwanag ng mga senyales, hindi na po masyadong matagal. Tutunog ng trompeta at kukunin na tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man.
Sa panahong yun, we will be with the Lord. We will be at home with the Lord. Pero kung sakali matagalan pa, reality strikes, we will die. Pero sana bago dumating ang araw na yan, ay nagampanan natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. So we can just go home fulfilled, complete. So we can just look at the eyes of our great Savior and say to Him, mission accomplished. Yung mga pinagkatiwala mo sa akin, yung mga ipinagawa mo sa akin, ay nagawa ko. Pero, sino nakakaalam? Ang Diyos lang nakakaalam kung aabutan tayo ng buhay o aabutan tayo ng kamatayan. Pero either way, we will be with the Lord and we will be going home by that time. Let me show you the verse. 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Following verses. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, referring to this earthly body, we are away from the Lord. As long as we are at home, as long as we are in this body, as long as we are in this body, at home in this body, we are away from the Lord. Now look at the next verse. We live by faith, not by sight. Look at verse 8. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body, to be away from this body, meaning you die, to be away from the body, look at this, and at home with the Lord. So meaning, to be away from this body is to be at home with the Lord. And the only way for it to happen is for you to die or to be raptured. When rapture happens, this body will be changed into a glorified body and we will be with the Lord. Pero kung matagalan pa ang rapture, this body will die because this body is not meant to live forever. It will die, and by the time this body die, we will be at home with the Lord. Can you say amen? Amen. Pinaliwanag din ni Apostol Pedro sa kanyang pagsulat na ang mga Kristiyano ay mga estranghero at mga dayuhan lamang sa mundo na ito. Kung ikaw po'y foreigner or stranger in a given country, you don't stay there for life. In fact, kung na-issuehan ka ng visa, meron lang pong limited time you can stay in a given country. So na-issuehan tayo ng visa, meaning life, para tumira sa mundo na ito. But this world is not our permanent home. We are just pilgrims. Naglalakbay lang tayo. 1 Peter chapter 1 verse 17. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. Kailangan po maisip nating tayo yung mga foreigner or strangers. Pag kayo pumunta sa ibang bansa, and I understand, marami sa inyo nakapunta na, kundi man lahat sa ibang bansa, bago kayo makalabas ng airport, meron pong immigration. Sa immigration, meron pong pila para ipakita ang inyong pasaporte. Meron pong exclusive para po sa mga citizen ng kanilang bansa. Tapos nakalagay po doon sa taas, aliens or foreigners. Kaya tinatawag po yung mga aliens doon pumila. Kaya nung kami po ay pumunta sa Rome, ang sabi po sa immigration, nung mga officer, Pilipini, Pilipini, Pilipini. Dini. Doon daw ang mga Pilipini. Kaya iba yung pila ng mga Pilipini kaysa po sa mga Romani. Why? Kasi bansa nila yon at sila po'y mamamayan noon. Kami po'y mga turista, hindi kami taga roon, kaya ang tawag sa amin, Pilipini. Mga dayuhan. Ganun din tayo.
hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayo. Kaya ang tawag sa atin ay strangers, foreigners, and pilgrims. Can you say amen? 1 Peter chapter 2 verse 11, dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world. Kaya lang kasi, parang hindi maganda yung word na aliens. Parang halimaw no? Kasi yung mga movie na inilalabas, pag sinabing alien, mga halimaw, hindi naman. Ibig sabihin lang ng aliens ay hindi tagalupa. Kung saan man, pero hindi tagalupa. Kaya pag pumunta rito, alien, hindi ka tagalupa. Kaya tawag sa'yo, E.T. O, di ba? Extraterrestrial, hindi ka taga rito. Ngayon, tayo po ay hindi taga lupa. Kaya in a good sense of the word, alien. In a good sense of the word, E.T. Extraterrestrial. Kasi tayo po ay hindi taga lupa. Tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? Amen. Philippians chapter 3 verse 20, the Apostle Paul writes, but our citizenship is in heaven. Ayun na, nilinaw na ni Pablo para hindi ka nalilito. Kaya pala, ang tawag ay alien, ang tawag sa foreigner, dahil ang pagkamamamayan mo'y tagalangit. But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus. Look at our blessed hope. Look at our living hope. Even sa time ni Paul, punong-puno siya ng pag-asa. We are eagerly waiting for His return. Sapagat naniniwala tayo, muling babalik ang Panginoon. Soon and very soon, magkakasama-sama na tayo sa piling ng Diyos sa langit, isang malaking pamilya. Pamilya ng Diyos. Ang pamilya po ng Diyos, mga kapatid, ay nahati pa po sa dalawang lugar. Ang pamilya ng Diyos, ang ibang bahagi nandito sa lupa, ang ibang bahagi nandun na sa langit. Pero darating ang panahon, magsasama ang dalawang bahagi para isang lugar na lang ang pamilya ng Diyos. Look at the scripture. Ephesians chapter 3 verse 14 to 15. For this reason, I kneel before the Father, from whom His whole family, not part of the family, not partial of the family, but the whole family. And tell me, look at the verse, please. Tell me the two places where you can find the whole family. Number one, where? In heaven. And number two, on earth derives its name. Kaya tayo, ang pamilya ng Diyos na nandito sa lupa, buhay pa. Pero pagka namatay na, sumasama ka na doon sa pamilyang nasa langit. Pakiusap ko lang, wag muna ngayon. Can I say this from my heart? Please, stay alive. Wag kang mauna. Wag mong piliting mauna. Panindigan mo, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Ikaw ay pinagpala ng mahabang buhay. Keep on believing. Keep on declaring. Amen. Can you say amen? Pero pag dumating na ang panahon na ikaw ay sumakabilang buhay, mapupunta ka doon sa pamilyang ng Diyos na nasa langit na. Kasi nahati pa yan sa dalawang parte. Pero magkakasama po yan. Dahil ang tawag po sa atin, pamilya ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 19. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners, no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. You are members of what? I cannot hear you. You are members of what? We're all members of God's family, either here on earth
or even those who are now in heaven. What a beautiful family. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ephesians 3:14 to 15 again. For this very reason, I kneel before the Father, from whom His whole family in heaven and on earth derives His name. Beautiful. Magkikita-kita uli ang magkakapamilya dahil magkakapuso, magkakapatid, at higit sa lahat, magkakabiyaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Can I say this to you? Some of you know this, but many of you who are watching this broadcast, maybe, I'm just presupposing, you do not know this, and now you know. Sa buong Bible po, madalas yung mababasa si Jesus nakaupo sa tabi ng Ama. And to be even more exact, sitting at the right hand of the Father many times. But there is only one passage in the Bible you can read that Jesus was not just sitting, He was standing at the right hand of the Father. It was when Jesus standing at the right hand of the Father, it was when Stephen died. Nung mamatay si Stephen, tumayo si Jesus sa kanan ng Ama. Yun lang ang nag-iisang verse sa Bible. I'll show you. Acts chapter 7 verse 55 to 56. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing where? At the right hand of God. Verse 56, look, he said, I see heaven open. What else he saw? Look at the verse. I see heaven open. What else he saw? I see the Son of Man. Referring to Jesus, right? I see the Son of Man standing where? At the right hand of God. Kapag namamatay ang Kristiyano, napapatayo si Jesus. Ang tawag dyan, standing ovation, at sinasabi niya, welcome home. Welcome home, my child. Oh, welcome home, my child. Oh God, thank you for your love. Napapatayo si Jesus at sinasabi niya, welcome home. Welcome home. Beautiful, isn't it? Number 3, Christian death from grace perspective is a homecoming. Number 4, I'm starting to close. Christian death from grace perspective is a coronation day. It is a coronation day. Beautiful. 2 Timothy chapter 4 verse 6 following verses. Paul writes, for I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Verse 8. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. What day? The day you die and to be with the Lord. He will crown you with the crown of righteousness, because Jesus is our righteousness. Give Him praise. He is our righteousness. Now look at the assurance the Apostle Paul gave us, not only to me, but also to how many? All who long for His appearing. Lahat tayo ay kokoronahan ng korona ng katuwiran. Dahil hindi mo ito napremyuhan,
Ito'y pinagkaloob sa iyo dahil sa biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang ating katuwiran sa harap ng Diyos. Shout amen. Amen. He is our righteousness. D.L. Moody. D.L. Moody said this in his final moments. D.L. Moody, a great servant of the Lord, served in the middle of 18th century. Before he died, he said, "This is my coronation day. It is glorious." What a beautiful, beautiful day to die. Pag alam mo kung saan ka pupunta, at alam mo tapos na ang misyon mo sa buhay na ito, lumabang ka ng mabuting pakikipaglaban. You are not a coward. You are a fighter. You fight the good fight. You are not a retreater. Hindi ka umaatras. Tinapos mo ang takbuhin. Hindi ka ningaskugon. Simula ka lang magaling at hindi ka nagpatuloy. You are a finisher. You are a keeper of faith. And you are a fighter. Sabi po ni D.L. Moody, it is glorious. Can you say amen? Amen. Number 4, a coronation day. Finally, I'll close with this. Christian death from grace perspective is a promotion. A promotion. It is a promotion. When a Christian dies, you can say, he got promoted. How's your father? He got promoted. From here to there. Promotion ang tawag po ron. Death from Christian perspective is not a demotion. It is not a loss. It is a promotion to glory. I'll show you the verse. 2 Corinthians chapter 5, verse 1, following verses. The Apostle Paul writes, "Now we know that if the earthly tent," referring to this body, ang pagsasalarawan ni Apostle Pablo sa katawan na ito'y tolda, tent. Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Ang katawan na tataglayin natin sa kabilang buhay, ng tawag ng Biblia, glorified body, and I'll talk more of this when we get there. Glorification, we are in the series of, we'll discuss that. Ang tawag po ng glorified body, ang pagsasalarawan ni Apostle Paul, building. Ang meron tayo ngayon, tolda, tent. Ang meron tayo sa kabila, building. Tatanungin ko po kayo before we proceed reading, anong mas matibay? Tolda o building? We will have a new body up there. Sabi ni Paul, building. Promotion. From tent to building. Tanong ko sa inyo, kung dating nakatira ka sa tolda, nalipat ka sa building, promotion? Yes. Kung dati ikaw ay nag-a-apartment, ngayon nagkaroon ka ng sariling bahay, promotion? Yes. Kung ikaw ay nandito sa katawang ito, maya't maya ay sakitin, magkakaroon ka ng bagong katawang hindi na magkakasakit at mabubuhay magpakailan-kailan pa man, promotion! Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. Promotion. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling, referring to the building he just mentioned in verse 1. Because when we are clothed, we will not be found naked. Verse 4. For while we are in this tent, referring to our earthly body, we groan and are burdened. See, yan ang dahilan kung ba't nararamdaman mo yung rayuma. Groaning. Nararamdaman, ay, hindi ka na makagalaw masyado. Minsan, pag yumuko ka, hindi ka na makabalik. Tinatawag mo po yung asawa mo, ituwid mo nga ako. Dahan-dahan ka pang tinutuwid. Ay, Diyos ko. What do you call that?
groaning. You feel that. Lalo na po yung mga tuwan-tuwa kayo, natanggap nyo ang inyong 20% discount. Congratulations. You're so happy, ha? Bakit? Sapagkat natanggap nyo na. Kayo ngayon ay dual citizen na. Filipino citizen na, senior citizen pa. Anong aking sagot? Senior citizen pa more. Bakit? Sapagkat paghabang nadadagdagan ng taon, nararamdaman mo. Pero, pwede pong mapabagal ang aging. Pwedeng mapabagal ang aching and groaning. Healing bread lang araw-araw. Gunitain natin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. May singit ko lang. Yung daw healing bread ay para daw ekang magic. Kailangan mo daw ekang mag-healing bread para gumaling ka. Sinabi ko ba sa inyong magic bread? Kayo po mabatid ang aking mga buhay na saksi. Hindi ko sinabing magic bread, di ba? Ang sabi ko, healing bread. Wala pong power sa ostya. Ang power po ay nasa finished work. Pero yung ostya, symbolizing the broken body of Jesus. Sinabi pa ni Jesus, do it in remembrance of me. That's why we do it. In remembering what Jesus had accomplished on the cross of Calvary for us all. Hindi lang po siya nagtigis ng dugo para mapatawad tayo. Ang kanyang katawan din ay nabugbog at nasugatan. Sa kanyang sugat, pinagaling na tayo ng Panginoon. Sa kanyang sugat, magaling ka na. Now, kung ayaw nyo, wag nyo. Di naman sa pilitan ng pag-healing bread. Pero para sa amin na gumagana ang biyaya ng kanyang pagpapagaling, palagi naming gagawin, gunitain ang biyaya ng kanyang pagpapagaling. Shout amen. Look at the verse again. Verse 4. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, the new body. What's the purpose? So that what is mortal, this body, what is mortal may be swallowed up by life, and then you become immortal. You will not die anymore. Can you say amen? How fast can you drive when you know you cannot die? Hindi ko alam kung sino sa inyo nagda-drive o kung gaano nakatulin kayo nagmamaneho. Well, dito kasi sa atin medyo limited kasi merong speed limit eh. Ha? Of course, kay ibang bansa naman din meron. Pero dito sa atin, merong speed limit. Pero kung minsan, parang gusto mo talagang subukin. Kung gusto mong mahuli. Diyan po sa may papuntang Subic, napakahaba pong diretso yan. Sinubukan ko talaga. Sinabi ko sa aking mga pasahero, sinabi ko sa anak ko, kay Pastora Jam, kuna ng picture. Bahala na kung mahuli. Pinatakbo kong napakatulin. 180. Narinig ko yung nasa likod, nagro-rosaryo na. 180, napakatulin. Ramdam ko, meron pa itutulin yung sasakyan. Pero ako wala nang ibubuga. Ramdam mo na parang mababa na ang lipad ng sasakyan. And you just realize, babalik ka sa realization, it's not only you, hindi lang ikaw, kundi yung pasahero mo, whatever can happen. Pumasok sa isip ko, wow, if you think you cannot die, how fast can you drive? Sa kabilang buhay, hindi ka na mamamatay. Kaya pwede ka nang magpatakbo ng mabilis. At may balita ako sa inyo, ang magiging playground natin ay ang universe. We will play around. Tignan ko lang kung abutin ninyo ko. Ha? We'll play around.
Salamat sa pangako ng kaligtasan. Salamat sa pangako ng biyaya. And good enough, hindi naman po ako nahuli. Pero pinangako ko, hindi ko nauulitin. Tanungin nyo sa mga kasama ko sa sakyan, hindi ko na inulit. Hindi na. Sa ngayon. Why? Because you begin to realize there is a responsibility when you drive doon sa mga pasahero mo. Kaya humingi ako sa kanila ng paumanhin. Kaya pagdating sa Subic, pinakain ko sila ng steak para mapatawad nila ako. And I never did that again. Just to make a point, just to stress the point. Tsaka gusto ko lang magka-picture dahil ipapaprame ko. Now once in my life, I was able to drive 180 kilometers per hour. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Andyan pa kayo mga kabiyaya. Promotion from tent to building. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus. Look at verse 21. Who, referring to the Lord Jesus, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies, referring to this body, so that they will become, tell me what? Like His glorious body. May promotion? Wala. You have promotion from lowly bodies to heavenly bodies, from earthly bodies to glorious body. Kaya ang kamatayan ng mga Kristiyano ay promotion. 1 John 3:2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. What do you call this? Complete promotion. Spirit, soul, and body completely promoted to be with the Lord forever and forever. Let's see them again. You can see this on your screen. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ito po ang euphemism, pagsasalarawan ng kamatayan mula sa pananaw ng grasya at sa tibay at bisa ng tinapos na gawa ni Kristo. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Christian death from grace perspective is, number 1, being asleep. Number 2, a departure. Number 3, a homecoming. Number 4, a coronation day. Number 5, a promotion. Now, let's do the life application. Ngayong alam na natin ang 5 katotohanan tungkol sa kamatayang Kristiyano. Ngayon, anong ating gagawin? How do we respond? Number 1, live with eternal perspective. Live with eternal perspective. Living with an eternal perspective means seeing life through the lens of God's grace and eternity, not through temporary circumstances. When we remember that heaven is our true home, we stop striving for worldly approval and start living purposefully for what truly matters. Ang laki ng pagkakaiba when you begin to look at death from grace perspective. Grace teaches us to hold loosely the things that this world, to value what is eternal. Faith, love, souls redeemed by Christ. Gusto ko po pag-isipan nyo ito mga kabiyaya. Kung kaya mong bumili ng isang kaluluwa para madala mo sa langit, which you cannot, this is just hypothetical. Kung kaya mong bumili ng isang kaluluwa para masiguro mong madala sa langit, ilang kaluluwa ang bibilhin mo?
That only shows one thing, ang value ng isang kaluluwa ay higit sa kayamanan ng buong mundo. Sabi ni Jesus, makamtan mo man ang yaman ng buong mundo, kung mapahamak ang iyong kaluluwa, lugi ka. Kaya mas mahalaga ang iyong kaligtasan kaysa pagyaman sa mundo na ito. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaligtasan sa karangyaan at kayamanan ng mundo na pawang pansamantala. Number 1, live with eternal perspective. Number 2, don't fear death. Face it with peace when it's time. Again, don't fear death. Face it with peace when it's time. Kung panahon na. Kung hindi pa, huwag mong hilingin. Feel mo naman yan eh. Alam nyo, kung ikaw ang mamamatay, ramdam mo yun kung tinatawag ka na ng Lord. Hindi ibang tao. If you feel it's time, then prepare. Paghandaan mo na yung mga maiiwanan mo at yung mga dapat ay gawin before you go. Pero kung hindi pa, feel mo hindi pa, laban. Patuloy lang lumaban at manindigan. Kung may sakit, wala namang sakit na hindi po pinagaling ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Keep on keeping on. Alam naman natin, nakalooban ng Diyos na tayo po'y mabuhay at ma-enjoy ang buhay. Pero kung sakali, dumating po ang mga hiwaga ng buhay that this limited peanut brain cannot fully explain, we trust the Lord. We trust His heart because God is good all the time. He's too wise to be mistaken. He's so good to be unkind. You may not understand, but you can trust His heart. For those in Christ, death is not the end. It is a passage into perfect rest and unbroken fellowship with Him. Grace removes the sting of death and replaces fear with peace, knowing that Jesus has conquered the grave. When our time comes, we can face it calmly, resting the one who gave us eternal life. Number 3, I'll close with this. While alive, enjoy God's grace and serve Him. Habang buhay, enjoy mo lang ang biyaya ng Diyos at maglingkod sa Panginoon. Life is a gift of grace. Every breath, every opportunity, every moment to know and reflect Christ. Listen up, my dear brothers and sisters. We are not called to serve out of duty, but out of delight in the one who first loved us. Enjoying His grace means living freely, joyfully, and purposefully in His finished work. Can you say amen? Amen. Let's see them again. Tatlong life application. I just hope and pray that you will remember in the light of knowing how to face death from grace perspective. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ano po? Lahat. Sit up straight. Let's read the 3 life applications together. Number 1. Live with eternal perspective. Number 2. Don't fear death. Face it with peace when it's time. Number 3. While alive, enjoy God's grace and serve Him. Can you say amen? Amen. My last verse, my final verse, John 11:26. Jesus said, and whoever lives and believes in me will never die. In Christ, there is no death, only everlasting life. You will never die. Kapag nabalitaan po ninyo, ang kapatid nyo sa pananampalataya ay namatay, hindi po siya totoong namatay. Lumipat lang siya ng tirahan. Ngayon, nasa Panginoon na siya magpakailan-kailan pa man. The big idea is, in Christ, I will live forever. Do you believe that? Amen. Sabay-sabay. Ano ang big idea?
Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity. Receive Jesus today. Be saved. Receive His light and live forever. Wala nang kamatayan sa sino mang na kay Kristo. Mabubuhay ka magpakailan-kailan pa man. Manalangin tayo ng pagtanggap sa lahat ng nanonood sa broadcast. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata. Lahat ng mga nanonood sa broadcast, taas mo ang iyong dalawang kamay at manalangin tayo ng pagtanggap upang matanggap nyo ang biyaya ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Bigkasin nyo ang panalangin mula sa ikaibutura ng puso't ariin na isang personal na panalangin. Manalangin tayo, Panginoong Hesus. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, pinagkakatiwala ko po sa harapan ng sinuman sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Isang beses pa, ano po ang big idea? Sabay-sabay. In Christ, I will live forever. Habang tayo nabubuhay sa mundo na ito, tayo po'y pinagtagubilinan na ating gunitain ang tinapos na gawa ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong ang pinagaling. Gaya ng susulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan para sa Panginoon.
Praise God. Isang beses pa, sabay-sabay, ano po ang big idea? In Christ, I will live forever. Are you in Christ? In Christ, there is no more death, only life eternal. Because in Christ, we will live forever. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and I'm not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!